Praise the Lord! Magandang gabi po sa lahat ng narito ngayon na nanonood dito sa Moments with God. Kami po ay nagpapasalamat muli na kayo po ay nariyan palagi na sumusubaybay sa amin upang sama-sama nating tanggapin ang mga pagpapalang mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa linggong ito, ang ating pong theme na pinag-aaralan is about long-suffering. And my topic for this night episode is about the character traits of a spiritual life. And which is long-suffering. Long-suffering is an essential attitude of our worthy walk. It must be our way of life. Ang lubos na pagpapahinuhod, ang pagiging mapagtiis or mapagbata ay isa sa kinakailangang pag-uugali na dapat nating lakaran at maging daan ng ating tamang pamumuhay. And what is long-suffering? Sa Greek word po, ang long-suffering ay may salitang tinatawag sa terminology na ginamit ay macrotomia. Literally, it means being long. Pag sinabing macro, ay tinatawag o may kahulugan na tempered. Tumos means anger. Ang opposite ng long-suffering is short-tempered. O sa Tagalog, maiksi ang pasensya. No? Madaling magalit, kulang sa pagpapahinuhod. Hindi marunong magpahinuhod sa iba o magbata ng kahinaan ng iba. It is defined as patience, forbearance, long-suffering, slowness in avenging wrongs. Long-suffering is that quality of self-restraint in the face of provocation which does not hastily retaliate or promptly punish. It is the opposite of anger and is associated with mercy. Kaya ang long-suffering ay merong katangian na kaya niyang magtiis, kaya niyang magpahinuhod, kaya niyang magbata, na hindi kaagad-agad ang tao ay nagagalit sa kanyang kapwa o madali siyang gumaganti sa bagay na masama na ginawa ng iba. Kaya yan ang long-suffering. And this must be one of our traits in life or character in life. And we are to be long-suffering. Sinasabi sa aklat ng 2 Peter, in 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, sa CEV version, ang sabi, we have everything we need to live a life that pleases God. It was all given to us by God's own power. When we learned He had invited us to share in His wonderful goodness, God made great and marvelous promises, so His nature would become part of us. Then we could escape our evil desires and the corrupt influence of this world. Yamang tayo ay tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya at bilang mga anak ng Diyos, ang nais ng Panginoon ang mga bagay na kung ano ang nasa katangian ng ating Diyos, ng ating Panginoon ay maging gayon ang ating gawi at maging ugali, no? Maging katangian ng bawat isa sa atin. Kaya as God's children, we must be like our Father. Kaya sabi pa sa Ephesians 5 verse 1 sa King James Version, be ye therefore followers of God as dear children. Kaya bilang mga anak ng Diyos, we must be follower of God. If we are going to imitate God the Father, we will be also long-suffering.
No? It is certainly a part of our new DNA as a Christian. Kumbaga, kung tayo ay anak ng Diyos at ang ating Ama ay nagtataglay ng lubos na pagiging mapagpahinuhod, dapat ito din ang nananalaytay ngayon sa ating mga dugo, sa ating pagkatao, ang pagiging long-suffering o pagiging mapagpahinuhod. And long-suffering is one of God's character. Sinasabi sa Exodus sa chapter 34 verse 6, "And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth." Kaya it is one of the attributes of God, and it is also the fruit of His Spirit. Sabi sa Galatians 5 verse 22 sa King James Version, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith." Kaya bilang mga anak ng Diyos, kung ano ang katangian ng ating Ama, siya ring dapat nating maging katangian at siya nating dapat na maging pamumuhay at maging pag-uugali. Kaya yung long-suffering, it is one of the good traits and attributes of our Father, our God. At ito ang nais ng Diyos na dapat natin lakaran bilang mga taong spiritual dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. A character traits of a spiritual life with long suffering, sinasabi sa Colossians 3 verse 8 to 10, "A man who has a long temper towards others." Kaya sabi dito, "But now you must stop doing such things. You must quit being angry, hateful, and evil. You must no longer say insulting or cruel things about others, and stop lying to each other. You have given up your old way of life, which its habits. Each of you is now a new person. You are becoming more and more like your Creator, and you will understand Him better." Kaya ano sabi, as a new person, we must become more and more like our Creator. Purihin ang ating Panginoon. Kaya the new man has a long temper towards others. Kaya ito ang isang character traits ng merong long suffering. Kaya niyang magpahinuhod sa ibang tao, gaya ng sa ating Panginoon. And as a Christian, it is part of our calling. Bahagi po ito ng pagkatawag ng Diyos sa atin, na kung ang Panginoon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran at kinikilala sa ating mga buhay ay may ganitong katangian ng pagiging lubos na mapagpahinuhod, mapagbata, matiisin sa iba. Ang sabi ng banal na kasulatan, gayon din ang pagkatawag ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano na taglay ang pagiging long-suffering or to be with long-suffering. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 1 to 3 sa King James Version, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace." Kaya anong sabi? Tayo po ay tinawag, no, na tayo po ay makipagkaisa na merong pagpapahinuhod sa iba. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Tagalog, "Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag." Ang sabi, "ng buong kapakumbabaan,
kaamuan na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo sa pag-ibig. To God be the glory. Kaya diyan tayo tinawag ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. And a character traits with long suffering has an expression of real love. Kaya ang taong may lubos na pagpapahinuhod, kaya niyang magbata ng iba, ang sabi ng salita ng Panginoon, ito ang tunay na kapahayagan o itong kapahayagan ng tunay na pag-ibig. Sinasabi sa aklat ng Colossians 3 verse 12 to 14 sa CEV version, God loves you and has chosen you as His own special people. So be gentle, kind, humble, meek, and patient. Put up with each other and forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. Kaya ang may katangian ng long suffering, ng lubos na may pagpapahinuhod, ay siyang may tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kaya ito ay kailangan na maging pag-ugali ng bawat isa sa atin kung talaga rin tayo ay may pag-ibig sa ating kapwa, sa kapatid, at lalo na sa Diyos. At hindi lamang may tunay na pag-ibig, kundi ang sabi ng banal na kasulatan, ang may taglay ng long suffering or pagiging mapagpahinuhod ay maging mapagpatawad rin. Sabi dito sa Colossians 3 verse 13, its companion is forgiveness. Kaya sabi, mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gagawin. Kaya ang taong mapagpahinuhod, kaya niyang magbata sa kahinaan ng iba. Sabi ng banal na kasulatan, kaya rin po niyang magpatawad sa kasalanan ng iba. Purihin ang Panginoon. And also, a character traits with long sufferings is also a mark of a true disciple. Purihin ang Panginoon, ito rin ay katangian ng tunay na alagad ni Kristo. Kaya sabi sa 2 Corinthians 6 verse 4 to 6, datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Kaya ang tunay na tanda ng isang tunay na alagad ng ating Panginoon o tunay na anak ng Diyos at Kristiyano, ang sabi ng salita ng Panginoon ay mapagpahinuhod. He has these character traits with long suffering. Purihin ang Panginoon, and where we must be long suffering. Una, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung saang bahagi na dapat tayo ay magtaglay ng pagiging mapagpahinuhod, ay sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians sa chapter 5 verse 14 to 15. At aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isay sa iba at sa lahat. Kaya number 1, that where we must be long-suffering,
First, by not repaying evil for evil. Kaya sabi sa verse 15, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Kaya kahit siguro nagawan tayo ng masama ng iba, wag nating suklian din ang masama, hindi ba? Kaya mas magandang taglayin pa rin natin na kaya nating batahin, kaya nating pagpahinuhuran ang kasamaan ng ibang tao. Purihin ang ating Panginoon. At ang sabi pa ng salita ng Panginoon, lalo na kung ang iba ay nagkasala sa atin, gawin nating maging mapagpatawad. At sabi sa Luke 17, verse 3 to 4, ito ang payo ng banal na kasulatan kung saan dapat tayo ay magtaglay ng pagiging mapagpahinuhod. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, ay makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Purihin ang Panginoon. Kaya ang taong nagtataglay ng pagiging mapagpahinuhod, ang sabi ng salita ng Panginoon, kaya niyang magpatawad ng kahit ilang beses, ng kahit paulit-ulit. Dahil ito nga ang isa sa napakagandang katangian ng isang taong mapagpahinuhod. Gaya ng sa Panginoon, ilang beses man tayong nagkakasala sa Diyos, ang Diyos lagi tayong pinagpapahinuhuran, lagi tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. Gayon ang bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. And where else we must be long-suffering when we are preaching the Word of God. Purihin ang Panginoon. Kaya naman tayong mga mangangaral ng salita ng Diyos, ito po ang ating, kumbaga, ito po ang ating kagalakan na laging maibahagi sa lahat ng tao ang salita ng Panginoon at sa lahat ng panahon. Hindi tayo nagsasawa, hindi tayo nanghihimagod na ipangaral ang kanyang mga salita. Gaya ng sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 4 verse 2, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kaya ang taong may pagpapahinuhod, mga kapatid, maging sa pangangaral ng salita ng Diyos at biyaya ng Panginoon. Nakikita nyo naman po dito sa Moments with God, araw-araw, no, gabi-gabi may pangangaral tayo ng salita ng Panginoon. Ano yan? Yan ay pagpapahinuhod ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang mga salita. Kaya ipapangaral sa kapanahunan at maging sa hindi kapanahunan. Ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang nating ginagawa kapag okay ang mangaral o malaya tayong makapangaral. Maging sa panahon natin ngayon, kahit tayo ngayon ay lockdown sa Pilipinas, yung iba sa atin ay nasa naka-quarantine, no? Mahigpit ang mangaral sa labas o magkaroon ng mga gathering sa loob ng church, pero hindi tayo nahahadlangan, hindi tayo napipigilan. Bakit? Sapagkat yan ay kapahayagan ng pagpapahinuhod ng Diyos na taglay ng bawat isa sa atin, lalo na tayo na mangangaral o kami na mga mangangaral ng salita ng ating Panginoon. Where we must be long-suffering even in our homes. Purihin ang Panginoon, especially in dealing with conflicts, disciplining our children, no, paano natin pakikisamahan ang ating mga kasambahay, lalo na ang asawa natin, ang inyong mga anak. Sabi sa Colossians 3:19 up to 21, husbands, love your wives
and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, for they will become discouraged. Kaya maging sa pamilya, sa sambahayan, pakikitungo sa asawa, o sa ating mga anak, gayon din ang mga anak sa kanilang mga magulang, kailangan magawa natin na maging mapagpahinuhod. Purihin ang ating Panginoon. Saan pa? During trials, kailangan din natin na maging mapagtiis, maging mapagbata. Sabi dito sa Romans 12 verse 12, mga galak sa pag-asa, mga matiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin. In 17 to 19, sinasabi pa ng salita ng Panginoon, huwag kayong bayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. To God be the glory. Kaya kung dumarating man sa atin ang mga pagsubok, sabi ng banal na kasulatan, taglayin pa rin natin ang maging mapagpahinuhod. Kaya nating magbata ng kahinaan ng iba. Kaya nating pagpahinuhuran ang galit ng iba na hindi natin gantihan din ng masama ang kanilang ginagawa sa atin. Kaya yan ang sabi ng salita ng Panginoon. At maging sa ating paghahanap buhay sa inyong mga trabaho, kailangan din natin na taglayin ang pagiging mapagpahinuhod. Ang sabi sa 1 Peter sa chapter 2 verse 18 up to 20, ganito ang wika ng salita ng Panginoon. Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. Sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y magkasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumawa ng mabuti at kayo'y nagbata ay inyong tanggapin na may pagtitiis sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos. Kaya may mga pagkakataon, minsan, mga kasama natin sa trabaho o mga katrabaho ninyo, maaring kayo ginawa ng masama. Paulit-ulit na kayo ay ginagawa ng hindi maganda. Pero sabi ng banal na kasulatan, gayunpaman tayo ay magbata ng kanilang mga masamang gawa. Kaya kung tayo man ay tampalin, sabi nga ng Bible, saktan man nilang tayo physically, maaring dumating ang pagkakataon na ganun, ay tiisin na lang natin. Dahil ang Diyos, sabi ng Biblia, siya ang pwedeng maghiganti laban para sa atin. Purihin ang Panginoon at ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Make long suffering our very way of life. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo in Ephesians 4 verse 1 to 2, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Purihin ang ating Panginoon. And how do we develop and maintain long suffering? First, we must give ourselves fully to Christ. Kailangan maibigay muna natin, mailagak natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Gaya ng sinasabi sa Kolosas 3 ang talata 1 hanggang 2 at 8. Kung kayo'y ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa.
Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, panghihinala, panunungayaw, ang mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Kaya ano sabi ng salita ng Panginoon? Ilagak natin ang ating sarili sa mga bagay na kinaroroonan ni Kristo, sa mga bagay na ukol sa Espiritu, sa mga bagay na ukol sa kaharian ng ating Panginoon. At wag nawa, sabi ng banal na kasulatan, ay wag nawa sa ating maghari ang galit, ang puot, no? Sabi ng salita ng Panginoon, kundi ang sabi sa verse 12, sa Colossians 3 verse 12, mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob at ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kaya yung tunay na naglalahagak o nagbibigay buhay sa Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang nagiging pamumuhay, ito ang nagiging kanyang pagkatao, ito ang dapat na character na nasa atin. At ang isa nga po riyan ay ang pagiging mapagpahinuhod. At paano natin gagawin na maisuko ang ating mga sarili sa Panginoon? Sabi, put away wrath as a way of dealing with others. Kaya yang pagiging magagalitin, no? Ang galit o ang puot ay hindi dapat maging laging daan ng ating pakikitungo. No? Halimbawa, sa ating mga anak o ang magulang sa kanyang mga anak, hindi lagi nating ipamumungkahi sa galit ang ating mga anak. No? Kaya may mga bata na maaring sinusunod na lang tayo dahil lagi tayong galit. No, laging naroon ang kanilang takot dahil sa galit na ipinapakita natin sa kanila. O maging sa ibang bagay man, mga kapatid. Dapat matuto tayong maging mapagpahinuhod, magkaroon tayo ng kababaan ng kaamuan, kababaan ng loob, kagandahang loob. Dahil ito ang mga dapat na tinataglay ng isang taong mayroong long suffering. Be preeminently committed to live for Christ. Kaya dapat sa buhay natin, ang pangunahin lagi ay ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ang Panginoon ay nasa atin at mailagak natin ang ating sarili sa Panginoon, ang long suffering, ito ang madedevelop sa atin. Ito ang magpapanatili sa atin. Ano pa? Increase love for God and for others. Kaya how do we develop and maintain long suffering? We must increase our love for God and for others. In 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Purihin ng Diyos. Kaya pagtaglay natin ang pag-ibig, kaya nating magawang magpahinuhod sa kahinaan ng iba, kaya nating ibigin ang tao, anuman siya o sino man siya, at anuman ang kanyang katangian, sapagkat tayo ay nagtataglay ng pagiging mapagpahinuhod or yung character of long suffering. Purihin ang Panginoon. And the quality of love na dapat na mabuo sa atin ay walang iba kundi yan nga po, yung long suffering. And second, eliminate self-vindication and self-justification, replacing it with the ability to suffer long. To God be the glory. Kaya iwasan na rin po natin sa ating mga sarili yung lagi po tayong may katuwiran, no? Mayroon tayong laging dahilan, meron tayong laging parang depensa sa ating mga sarili kahit minsan tayo po ay ang nagkukulang, gawin rin nating maging maunawain at maging mapagpahinuhod.
At lalo na kung ang iba nga ay nakagagawa sa atin ng hindi maganda, lalo't higit natin silang pagpahinuhuran kesa po tayo ay laging merong katuwiran sa ating sarili. To God be the glory. Kaya sa hapong ito, sa gabing ito, nawa mga kaibigan, mga minamahal, atin pong taglayin ang ganitong attitude, ang ganitong character, gaya ng sa Panginoon. Bilang tayo mga anak ng Diyos, kailangan natin na taglayin ang pagiging mapagpahinuhod, maging mapagtiis, mapagbata, maging mapasensyoso tayo, no? Maging mapagpasensya sa kahinaan ng iba o sa gawa ng iba laban sa atin. Kaya ito ay isang katangian na kalugod-lugod sa ating Panginoon. To God be the glory. Biblical Inspiration. Para naman po sa ating biblical inspiration, walang iba na magiging pabuting halimbawa sa atin at ang may taglay na ganitong katangian ng long-suffering ay walang iba kundi ang ating Diyos. To God be the glory, gaya ng sinasabi sa aklat ng Exodus sa chapter 34 in verse 6 to 7. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, and to the third and to the fourth generation. To God be the glory. Long-suffering is God's character in dealing with men. Ito po ang napakagandang katangian ng Diyos towards sa ating mga nilikha ng ating Panginoon. Gaya sa mga salitang ito sa banal na kasulatan na ang Israel ay bagamat na paulit-ulit ang kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos, paulit-ulit na pagsuway sa palatuntunan at kalooban ng Diyos. Pero gayunpaman, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay naging mapagpahinuhod sa kanila. At ang pagpapahinuhod ng Panginoon, sabi ng salita ng banal na kasulatan, His mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children, and to the third and to the fourth generation. Isipin natin kung gaano kahaba ang naging pagpapahinuhod ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Marami sa Kanyang nilikha, marami sa atin, kahit tayo ay patuloy na nagkakasala sa Panginoon. Minsan ay maraming pagkakataon sa atin na nababaliwala natin ang Diyos sa ating mga buhay. Di natin kinikilala ang Panginoon. Maraming mga tao ngayon ay wala ng panahon para maglingkod sa Diyos. Ngunit salamat. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin, nagpapahinuhod sa atin upang tayo ay patuloy niyang iligtas at patuloy niyang tanggapin sa kanyang presensya, sabi ng salita ng Panginoon. In 2 Peter chapter 3 in verse 15 sa King James Version, ang wika, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you. Sa ibang translation, mas maganda ang pagkakasabi sa Amplified ang wika, and consider the patience of our Lord, His delay in judging and avenging wrongs, as salvation, that is allowing time for more to be saved,
just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given to him by God. Dahil ang Diyos nga ay mapagpahinuhod, no? Kahit tayo ay napakaraming beses na nagkakasala sa Kanya, gayunpaman, hindi tayo kaagad-agad ginagantihan ng ating Panginoon. Ang Diyos nga ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagpahinuhod sa atin. Kaya maging ang galit, ang paghihiganti, ay hindi kaagad-agad iginagawad ng Panginoon sa atin, kundi ang Diyos ay laging nagbibigay pa sa atin ng mga pagkakataon upang tayo ay wag mapahamak, wag maparusahan, kundi tayo po ay maligtas. Salamat because God is long-suffering. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo po ay nagagalak sapagkat ang patuloy nating pagtanggap ng kanyang mga salita at patuloy nating naririnig ang kanyang mga salita ay tanda ng mayaman at lubos na pagpapahinuhod ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. For our Bible verse, we can read it in Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. To God be the glory. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.